taon na inalagaan ko yan si Lara, ni minsan hindi ito nangyari sa kanya. Ano gusto mong palabas eh? Na mas magaling kang magulang kaysa sa amin? Ikaw ang nagsabi niya. Simula ngayon, ako na masusunod. Bakit mo ba ako sinasaktan, ha? Akala ko ba mahal mo ako? Janet, labs na labs kita. Pero simula ngayon, ha? Ako na masusunod. Eh, puro kasi Lara eh. At dahil sa anak mo, sumasabit tayong dalawa. Pasensya ka, mas mahalaga sa akin yung anak ko. Kaya kung di mo matatanggap yun, magkanya-kanya na lang tayo. Uy, umupo ka. Gusto mo kong wala yan? Gusto mo kong wala yan? Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Bessie tungkol kay Ophelia? Oo. Gusto ko lang linawin sa'yo. Pagkamalan lang kami ni Bessie, wala kaming relasyon ni Ophelia. Iniisip kong ipakancel muna ang kasal natin. Bakit? Dahil ba yung kay Leandro pa rin? Hindi, Ophelia. Dahil ba sa akin? Napapagod ka na ba mahalin ako? I'm sorry to disappoint you, but I feel like my relationship with Bessie is not worth saving. Lalo na't wala siyang tiwala sa akin. Sa ngayon, ang iniisip muna ang anak ko. Kahit pa paano buo naman kami, kahit kaming dalawa lang. Nakakainis naman, no? Ipit na nga ako kay Bigoy. Hindi ko pa makasama si Lara. Sana naman wala nangyaring masama sa anak ko. Ma, I think this is final. I think maghihiwalay na talaga kami ni Leandro. Pero siguro pagod na rin si Leandro sa kakaintindi sa akin. Kaya sana magising na si Cindy. She's all I have left, Ma. No, Bessie. You cannot have Cindy without Leandro. Huwag mong isusuko ang asawa mo. Mama, please let me take care of you. Ito naman talaga ang gusto ko. Alagaan ka. Anak, huwag ka na mag-abala. Nandiyan naman ang nurse ko eh. Mama, sige na. I just want to make sure na naiinom mo on time ang mga medications mo. It's not a abala for me. Okay. May bisita ka, Leandro. Hello, Bessie. Hi, Ma. Kamusta na po kayo? I'm fine. Especially now na inaalagaan ako ni Leandro. Ma, excuse us for a while. Okay. I'll just go check my orchids. Nurse? Bessie. Pwede naman tayo magkita sa ospital, ah. Bakit nagpunta ka pa rito? Leandro, pumunta ako dito dahil gusto kong makipag-ayos. Ayusin na natin yung problema natin ng magkasama. Kaya please lang, nakikiusap ako sa'yo, umuwi ka na. Bessie, ayoko na maayusin to dahil kailangan lang. Ako gusto kong ayusin to, Leandro. Gusto kong ayusin to kasi mahal kita. Mahal pa rin naman kita eh. Pero pagod na ako. Konti na lang baka maubos ang pag-ibig ko para sa'yo. Siguro kailangan ko muna magpahinga. Magpahinga muna tayo. Leandro, hindi pwedeng ganun. Kasi pag magkalayo tayo, mas lalo tayong malalayo sa isa't isa. Kaya sabihin mo sa akin kahit ano gagawin ko, bumalik ka lang sa bahay. Sige na. Dito muna ako. Alagaan ko muna si Mama. Kailangan din niya ako eh. May sakit siya. Ikaw, alagaan mo na muna si Cindy. Excuse me. Excuse me, nurse. Kamusta na si Cindy? Kamusta na yung anak ko? I'm sorry, ma'am, pero hanggat ngayon wala pa rin po pinagbago ang pasyente. Hindi pa rin po siya nagigising from her coma. Ganun pa rin? Hindi ba dapat may ginagawa kayo para may mangyari sa anak ko? Para gumaling siya agad? Eh ano bang hinihintay niyo, ha? Ang mamatay dito yung anak ko? Ha? Bessie, relax. Kahit magwala tayo dito, hindi magigising ang anak natin. Relax, please. Leandro, hindi ko na kaya to. Masisiraan na ako ng ulo, mababaliw na ako sa bawat minuto sa kakahintay ko magigising ba si Cindy. Hindi ako na to kaya, Leandro. Ako, yaman talaga nila Leandro, no? Mahal-mahal dito sa ospital na to, ha? Konekta na kailangan pa nating mahanap kung saan ba dito si Lara. Nga eh. Doon tayo dito.
po, visitor po ba? Opo. Hindi lang po kasi namin alam kung saan kwarto. I can help you with that. Ano po ba pangalan ng pasyente? Lara, a.k.a. Cindy. Hindi ko kasi alam kung anong pangalan nilagay nung Leandro yun. Ano po ba complete name niya? Kaano-ano niyo po ba ang pasyente? Nako, apo ko yung bata. Pero hindi halata, hindi ba? Okay, may ID po ba kayo so I could search the surname? Bibisita lang. Kailangan pa ng ID. Ano ba to? Eskwelahan? Miss, pasensya na ho kayo sa nanay ko Nag-aalala lang ho talaga sa pamangkin ko. Pwede ho ba na paki-search na lang ho dyan yung apelido na Alquar or ano po, Almasan? Tama ba na Ma'am, nasa ICU po ang pasyente. Masailan po ang kalagayan niya. Hindi pa rin po siya nagigising from her coma. Ha? Naku. Kailangan sabihin na agad natin to kay Janet. Kawawa naman pala yung anak ko. Kasalanan ko to eh. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Nasaan ba kayo? Sa ospital yan? Pupunta ako dyan kagad. Laki na kayo, ha? Hindi ka aalis. Baka makulong ka pa, madamay pa ako. Wala akong pake, ha? Nasa peligro ang buhay ng anak ko. Kaya kung gusto mo akong barilin, go! Pero kahit ang bala mo, hindi ako mapipigilan. Ano bang hinihintay mo? Barilin mo na ako! Ano? Tapusin mo ng paghihirap ko, Digoy! Doc? I don't want to give you false hopes, Miss Alquar, but what we could promise is that we will do our best for your daughter. Well, Doc, your best is not good enough. Kung hindi mo kayang pagalingin ang anak ko, ililipat ko siya ng ibang ospital. Sandali lang naman. Hindi ka naman pwedeng basta na lang mag-decision kay Lara. Anak ko rin siya. Dr. Tully, stop fighting, please. Hindi natin lilipat ang anak ko. She will stay here. Yun ang desisyon ko bilang ama niya. Doc! Code blue! Nasi-seizure po ang pasyente! Dito lang po kayo, ma'am. Dito lang po kayo. Cindy! Cindy, anak! Magpapakamatay na lang ako kapag hindi ko nakita si Lara. Kaya ituloy mo na yan! Patay mo na ako! Sige. Pumapayag na ako sa gusto mo. Tutulungan kitang mahanap si Lara. Talaga, Digoy? Talaga? Sabihin mo muna sa akin anong kapalit. Sa isang kondisyon. Kapag nakuha na natin si Lara, magpapakalayo tayo. Tayong tatlo. Magiging pamilya tayo. Sige, payag ako. Deal. Lahat gagawin ko para sa anak ko. Ang hirap lang ganito. Gusto kong tulungan ang anak ko pero wala naman akong magawa. Leandro, pakiusapan mo sila. Gusto kong pumasok sa loob. Gusto kong hawakan yung kamay ni Cindy. Gusto kong maramdaman yan. Dito tayo para sa kanya. Dali. Pakiusapan mo sila. Baka makagulo lang tayo sa kanila, Beshi. Pagdasalan na natin anak natin, makakaraos siya, naniniwala ako. Malakas siyang bata. Panginoon ko, parang ako na. Huwag niyo naman sanang hahayaang may masamang mangyari kay Cindy. Dahil hindi namin kakayanin kung may mangyari sa kanya. Beshi, ang dami niya ng pinagdaanan. Malalagpasan niya to. Pagdasal na lang natin siya. Fighter na fighter si Lara. Bessie, huwag kang mag-alala. Marami naman tayo nagdadasal para kay Larry. Sigurado naman ako, makikinig naman sa atin si Lord eh.
Ang gusto mo, pakasalan pa kita eh. O, di ba? One big happy family tayo, mas bongga yung tayong tatlo. Seryoso ako, Janet, ah. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Paano pag hindi ako nagustuhan ng anak mo? Anong gagawin ko? Ganyan, dapat gumawa ka ng paraan para magustuhan ka niya. Dapat kilalanin ka niya bilang daddy niya. Bakit kailangan ko pagawin yun? Bakit? Buntisin na lang kaya kita. Ha? Kung gusto mo, simulan natin ngayon. Kaya kita gawan ng maraming anak eh. Alam ko naman yun. Pero kasi marami na akong pagkukulang sa anak ko. Gusto ko muna punan yung mahabang taon na hindi ko siya nakasama. Pag nakabawi na ako sa kanya, saka na tayo mag-anak, ha? Janet, seryoso ako ah. Ang ayoko lang, yung onsein mo ko. Kasi kapag ginawa mo yun, pati ang anak mo, idadamay ko. Ikaw naman. Masyado kang praning. Hindi mo na kailangan idamay si Lara. Tutupad naman ako sa usapan eh. Kaya dito na eh. Teka, Nay. Nay, si Sir Leandro ata yun eh. Ha? Baka nandun na nga si Lara. Ako, sibuhin tayo. Dali. Teka lang, Nay. Nay, huwag tayo magskandalo dito. Yan ako mag-i-eskandalo eh. Ikaw naman eh. Gusto ko lang malaman ang lagay ni Lara. Pero kasi, Nay, sa nangyari, imposibleng hindi nila sisihin si ate sa nangyari kay Lara. Nay, mainit pa yung pamilya natin sa kanila. Kaya, Nay, ha? Chill lang, ha? Tayo mag-skandalo dito. Fine, fine. Gusto ko lang naman kasi malaman ang nangyari kay Lara. Kaya magtatanong na lang ako dito. Sige, Nay. Be, pwede ba magtanong? May bata kanina na pinasok na walang malay. Gusto lang namin malaman kung anong lagay niya. Yung Lara Almasan? Kawawa nga eh, 8 years old pa lang, nakoma na. Oo nga, buti na lang mayaman yung mga magulang. Tsaka balita ko, 2 pa daw ang nanay nun. Ako, isa lang ang mutra nun, ano? At hindi yung 2 yun. Ano ho? Kaano-ano ho ba kayo ng pasyente? Wala ho. Chismosa lang ho talaga yung nanay ko. Huwag kayo mag-skandalo dito eh. Hindi naman eh. Hayaan mo. Kailangan malaman ni Janet ang mga nangyari dito kay Lara. Sige, Nay. Kailangan gumaling ako kagad para mabalikan ko ang anak ko. Ay! Palaka! Hello, Nay? Anong balita sa anak ko? Kamusta siya? Janet, nakita namin si Leandro dito sa ospital eh. Dinala yung bata. Mukhang delikado daw eh. Walang malay. Mukhang nakoma. Anong nakoma? Paano naman makukoma si Lara? Baka naman nagkamali lang kayo ng pandinig. Nay, nauntog lang yung anak ko. Paano siya makukoma? Ako, hindi ko rin masasagot yung tanong mo. Mabuti pa, tawagan na lang kita ulit mamaya kapag meron na akong bagong balita. Pero na hindi ako magpapakilis sa sinabi niyo. Maluloko ako na ito kakaisip. Hello, Nay! Nay! Kasalanan ko to eh. Ako muling kasama ni Lara nung maaksidente siya. Huwag naman sana may mangyari masama sa anak ko. Nanay ka ng Diyos, di ba? Siguro naman, nagigets mo kung ano nararamdaman ko. Nakalimutan ko na kasi magdasal eh. Sana matulungan mo ako. Pakisabi naman sa anak mo, huwag pabayaan si Lara. Kawawa naman kasi siya eh. Ang bata niya pa. Please.
Hoy! Nagdadasal ka ba? Ha? Nagdadasal ka? Eh, paano ka pakikinggan yan? Eh, drawing lang yan. Oh? Drawing lang. Nasa peligro daw yung buhay ng anak ko. Hindi ko na alam kung kanino ko lalapit eh. Kaya nagbabaka sakali ka. Nagpakikinggan ka ng Diyos. Yun ba yun? Ay ano? Janet, drawing lang yan. Walang makikinig sa'yo! Doktor, ano pong balita? Relax lang kayo. Lara is doing very well. She responded so well sa gamot na binigyan namin sa kanya. At hindi na siya nagsi-seizure. And she's now in stable condition. Thank God, she's okay. Okay, yes. Okay ang anak natin. Sinabi ko na sa inyo eh. Fighter talaga yung anak natin eh. Believe talaga ako sa little angel natin. Lara, anak, huwag kang susuko, ha? Kasi kami naman, nandito lang kami para sa'yo. Cindy, anak, pag nagising ka na, promise ko sa'yo, ipapasyal kita. Pupunta tayo sa Disneyland. Diba? Gusto mong pumunta doon? Sasama natin ang Daddy Leandro mo. Pati na rin ang Nanay Ofelia mo. Sige, anak. Mukhang maganda doon, di ba? Pagkatapos, bibili tayo ng maraming laruan, kakain ka ng masarap na pagkain. Kaya pagaling ka na. Sigurado ako nalilinig tayo ni Lara ngayon. At sigurado rin ako na masaya siya. Dahil marami tayong nagdadasal para sa kanya. Swerte kasi si Lara eh. Ang daming mga nanay na nagmamahal sa kanya. Talaga, Nay? Salamat naman at magaling na si Lara. Sige, wait nyo lang kami dyan, ha? Malapit na yung comeback namin ni Digoy. Relax lang, Nay. Everything is under control. O basta mag-ingat kayo palagi ni Janela. Balitaan niyo ako palagi, ha? Sige, bye-bye. In fairness, ha? Kahit pasaway yung lola mo, pinakinggan mo pa rin ako. Alam mo ikaw, baliw ka na talaga, ano? Naniniwala ka na yung Diyos na yan, nagpagaling kay Lara. Desperada na ako eh. Siguro nga totoo yung kasabihan na lumalapit lang yung tao kapag nagigipit na sila. Alam mo ano, maswerte lang si Lara dahil mayaman si Leandro at si Bessie. May pera sa pambayad sa ospital. Yun lang yun. Well, kung gusto mo maging daddy ng anak ko, dapat magpayaman ka rin. Dahil gusto ko, ibang level ang buhay na ibibigay ko sa kanya
kapag nakuha na natin si Lara. Nung isang araw lang, pare, halos isumpa ni Bessie to si Ophelia. Ayun, okay na sila. Nakakatuwa nga eh. Nagkasundo na yung dalawa. Para sa kapakanan ni Lara. Actually, pare, mas na-appreciate ko yung pinapakitang pagmamahal ni Bessie para kay Lara ngayon. So, ang ibig sabihin ba niyan, pare, parang napapag-isipan mo nang balikan yung asawa mo? Hindi ko pa iniisip yun. Hindi namin napag-usapan. Mas inuuna namin ang kapakanan ng bata. Hindi ka ba nag-aalala kay Bessie, pare? Mag-isa siya sa bahay ngayon. Di ba dapat parang mas dinadamayan niyo yung isa't isa ngayon? Mas mabuti na rin siguro magkahiwalay muna kami. Nang malaman namin talaga kung kailangan namin ng isa't isa. Pasensya ka na, pare, ha? Talagang nangihinayang lang talaga ako sa kung anong nangyayari sa inyo ni Bessie ngayon. Kung meron man magandang naidulot na pagkakasakit ni Lara, yun siguro yung nabawasan ng pag-aaway namin mag-asawa para sa kapakanan ni Lara. Pero sana, kahit gumising na si Lara, pare, maging okay pa rin ang lahat. Ano yung sabihin, Oscar? Akala ko napag-usapan niya na kung kanina mapupunta si Lara pagkatapos ito. Bessie, binilan kita ng paborito mo, yogurt. Salamat, Ophelia. Nag-abala ka pa. Okay lang yun. Gusto ko rin kasi sana matikman eh. Gusto ko malaman kung kasing sarap ba nung nandun sa farm. Namimiss mo na ba yun? Sige. Magdadala ako bukas. Nakakamiss, no? Yung sabay tayo kumakain, tapos masaya lang tayo, wala tayong problema. Ang dami na rin kasing nangyari. At least ngayon, maayos na ang lahat. Bessie, sana naniniwala ka na wala naman talaga kaming relasyon ni Leandro. Ophelia, pasensya ka na kung napagbintangan ko kayo ni Leandro. Nadala lang siguro ako ng emosyon ko. Sana maiintindihan mo, Ophelia. Oo, syempre naiintindihan kita. Sana magkaayos na rin kayong dalawa. Para naman talaga kayo sa isa't isa eh. Salamat. Ophelia? So, what was that about, Bessie? Which one, Ma? Yung ceasefire namin ni Ophelia? Yes! Ay, anong milagro nangyari? Paano kayo nagkakating ng babaeng yan? Hindi ko rin alam, Ma. It just happened. Siguro dahil pareho kami ng motherly feelings para kay Cindy. So, ibig sabihin ba nun, you're willing to share your daughter with Ophelia? Of course not. Ibang usapan naman ang custody ni Cindy. I knew it. Hindi pa rin tapos ang problema. Si Ophelia ang dapat ang problema, Ma. Dahil asawa ko ang ama ni Cindy. Kaya mas may karapatan ako sa bata kaysa sa kanya. Mabuti na't nagkaayos na kayo ni Bessie. Sayang din naman kasi pag magkaibigan nyo noon, kung hindi rin kayo magpapati. Dahil kay Lara na kaya kami nag-usap ulit dalawa. At si Lara din magiging dahilan para mag-away kayong muli. Bakit yun naman nasabi yan, Nay? Napag-usapan niyo na ba kung saang bahay uuwi si Lara paglabas niya dito sa ospital? Siyempre, dapat sa akin umuwi si Lara, Nay. Sa tagal ba naman ng panahon na niloko nila ako? Aasa pa ba sila na ngayon pa ako aatras sa laban?
Nakita mo kung gaano kamahal nila Bess at Leandro si Lara. Kaya hindi nila ibibigay sa iyo ng walang hirap. At tandaan mo, tinuring din sila ni Lara bilang mga magulang niya. Nay, kasi nga may sakit si Lara noon. Ophelia, hindi pa rin naman tayo nakakasiguro kung naaalala ka niya. Anak, ayoko lang na umasa kang muli at masaktan. Umamin na ho si Leandro sa nagawa niyang kasalanan. Hindi na nila magagamit yung sakit ni Lara para maging excuse. Tandaan mo rin, hindi pa nahuhuli si Janet. Hindi siya basta-basta uurong. Alam ko yun at wala akong pakialam. Nay, ipaglalaban ko yung karapatan ko para kay Lara. Karapatan ko bilang ina niya. Game na ba? Teka, maglilipsing lang ako. Alam mo, huwag ka na kaya sumama. Hintayin mo na lang ako bumalik dito kasama yung anak mo. Aba, at kailan pa ako naging plain housewife, ha? Hoy, anak ko ang kukunin natin dito. Kaya dapat mas malaki yung role ko bilang Mother Goose. Mas madali ako makakakilos kung ako lang mag-isa. Eh, paano kapag nahuli ka, Aber, ha? Sino tutulong sa'yo? Eh paano kapag nakilala ka nila? Anong gagawin natin? Eh kilalang-kilala na nila mukha mo. Ha? Not anymore. Lara? Lara? Nasaan si Lara? Tumawag ka ng doktor, bilisan mo! Relax ka lang, sure ball na to. Konting tiis na lang at sa bahay na tayo. Tumawag kayo sa security. Ipasa lahat ng mga possible exit points. Leandro, nawawala si Lara. Narinig ko yung anak. Konting kiri na lang. Malapit na tayo makalabas. Papunta na ako. Si Leandro. Naka-alerto na ang mga securities natin sa mga exit doors. Maigpit na rin ang pag-discharge sa mga pasyente. Naniniwala kami matinik na kriminal yung kumuha sa kanya. Ako sigurado lang, hindi sila makalabas sa ospital. Huwag kang titigil para hindi tayo mahalata. Diretso ka lang. Kapag sumbong na siya sa security, sigurado mahirapan na tayo makapag-French exit. Kaliwa, kaliwa.